Let's go, babe. Ano yan? What? What the heck are you wearing, John? Damit. Nakikita ko nga pero polo na pang tito and a denim jeans and what the heck is that? An old shoes? Parang dalawang generations na yata pinagdaanan niyo ng pangit. Don't insult my rubber shoes, pinag-ipunan ko to. Tsaka Sarah, I don't see anything wrong with my clothes. Wala ko meron. You're meeting with my friends, not with your trashy buddies. Babe, you look dirty. Presentable ako tignan. I know what I'm wearing and we just have a different style. You know what? Let's go shopping. Baguhin natin lahat ng mga damit mo. You should wear shorts or those decent button-up polos. Ayoko. Komportable ako sa ganito. I feel more confident kapag ganito ako. They will laugh at you. Bakit? Kasi ganito suot ko. Parang yun lang? Eh ano naman kung tawanan nila ako? Eh ganito gusto ko suotin eh. You don't understand. Ano ba hindi ko maintindihan ha? Sige na Sarah. Ano yung hindi ko maintindihan? Yung itsura mo, tsaka yung pananamit mo. It matters to me because you're now carrying my name. Ano na lang sasabihin ng mga bago kong friends sa akin kapag nakita nilang ganito suot mo? Magiging katatawanan ako, John. So this is about you naman pala. Mas importante pa yung sasabihin nila. Eh, hindi ko naman ganito dati ah. Sabi mo you love the way I present myself. Ano nangyari? Siyempre nagbago na ako ng lifestyle because of my new friends. I mean, they are popular and I can see that. ang hirap mo naman pakisamahan, John. Kung ayaw mong baguhin kita, pues magbabago na lang ako ng boyfriend. Okay. What? Kung babaguhin mo ko dahil sa opinion ng mga kaibigan mo, maghanap ka na lang ng bagong dadalhin sa kanila. I'm just helping you. You're not helping me. Ginagawa mo akong manika just for you to look good in front of your new friends. You're kind of ruining me, Sarah. Eh di mag-break na tayo. I think mas maganda ako tignan kung wala ka kasi you're bringing my status down. Okay. John? Sarah. Kamusta ka na? 5 years na lumilipas pero ganyan ka pa rin manamit. You still look dirty. My gosh, you haven't changed a bit. Napapag-iwanan ka na yata ng panahon. Pero ako hindi ko siya iiwan. Excuse me? Hi, I'm Ayla. John's fiancé. Finally, na-meet din kita, Sarah. Oh, sorry. Kilala kita kasi nakwento ka sa akin ni John before. So? So, hindi niya kailangan ng opinion mo. Shut up. No, you shut up. Ikaw yata hindi nagbago, miss. Talim mo pa rin magsalita. Bakit? Importante pa rin ba yung sasabihin ng mga friends mo kapag nalaman nilang ganito pa rin ang style ng fiancé ko? Ng ex mo? John? Oh, don't ask for his help. Hindi ka niya tutulungan. Well, kapag ex na, bawal na magmakapalang muka. You know, Sarah, I'm sorry pero I'm very happy na nakapaghiwalay ka sa kanya. Kasi I get to see him every single day and appreciate John for just being himself. Kaya umalis ka na dahil ang sakit mo sa mata. Whatever. Whatever. Nanalo tayo, Esther. What if mag-celebrate tayo? Ayoko, ikaw na lang. Minsan lang, dali na mag-celebrate na tayo. Oh, Esther, okay ka lang? Ano ba? Ano bang problema mo? Esther, kumain ka na. Ano, Esther, hindi mo pa rin ako papansinin? Nung nagising ka, wala ka man lang reaction kung bakit nandito ako. Nung sinabi ko nag-aalala ka, wala ka pa rin sinabi. Kausapin mo naman ako. Hindi mo na dapat ako dinala dito, Rave. Napaka-OA mo, tsaka bakit nandito ka pa? Kasi, iwan mo na ako, kaya ko na sarili ko. Acid reflux lang to, makakalabas din ako maya-maya. Lagi ka raw nandito, ibig sabihin, hindi mo inaalagaan yung sarili mo, Esther. Ano ba yung nasa utak mo, ha? Puro aral na lang, ganun. Tapos ano, pagkain mo, mga libro. Baka hanggang sa panaginip, nag-aaral ka pa rin. Paano magagawa ko? Hindi naman ako katulad mo na mayaman na pwedeng pa-chill-chill lang sa tabi. Kailangan ko ma-maintain yung scholarship ko, Rave. Just let me help you. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Umalis ka na sabi. Tigas mo, Esther. Alam mo ba yun? Ikaw na nga yung tinutulungan. Ikaw pa yung galit. Alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Himala, hindi mo inaasar ngayon si Esther. Mas mataas yung score mo sa kanya, di ba? O anong paki ko? Bago yan ah. Break na ba kayo? Ulul. Esther, tumawag kayo ng ambulansya. Esther, gising! Ano ba yun? Akala ko nahimatay ka na naman. Huwag ka nga matulog ng ganun. Parang hindi ka humihingi. Nakatulog lang ako, Rave. Tsaka, akala ko ba bahala na ako sa buhay ko? Akala ko ba? Parang paki ko. Ay, nahiya.
O, pagkain. Mamaya, kain. Sasabayan kita, Esther. Kumain ka muna. Busog. Sorry. Sorry saan? You were just trying to help me pero tama yan, Esther. Maging aware ka sa ginawa mo. Nangaasar ka ba, Rave? Pinaparealize ko lang sa'yo na mali ka. Di mo rin naman ako natiis. Di mo kasi alam kung gaano kakaputla nung dinala ka sa ospital. First time kong makakita ng ganun, sobrang nag-alala ko, promise. Akala ko nga mamamatay ka na tapos malaman-laman ko na pabalik-balik ka pala dun, hayop na yan. Ganito pala yung feeling, no? Na may nag-aalala sa'yo. How about your parents? Parents? Ah, may mga sariling mundo yun. Sugal ang mundo ng mga yun. Naawa ka? Hindi. Bakit natahimik ka? Iniisip ko lang kung paano ko sasabihin na kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo, edi ako na lang gagawa nun. Tss. Nga pala, bakit mo ako tinutulok pala yung nasa ospital tayo ha? Sungit-sungit mo. Ayoko kasing ma-attach sa isang tao. Okay, hindi ako komportable. Babaguhin natin yan. Wala ka nang kawala, Esther. Hindi kita lulubayan. Ako na mag-aalaga sa'yo eh. Anong ginagawa mo rito sa tapat ng bahay namin? I'll be fast. Gusto ko lang ibigay sa mga to. Ano tong mga to? Isang paper bag, nandiyan lahat ng mga ginawa kong reviewers for our upcoming exam week. Alam ko meron ka na, pero mas makakatulong kung babasahin mo rin yung akin para mas lumawak yung understanding mo. Oo na, ikaw na mas matalino sa akin. Matagal ko na tinanggap yun. Talaga? Etong isang paper bag, pagkain natin. Huh? Dito ka kakain? Bawal. Hindi, hinatid ko lang, tapos pagka-uwi ko, makikipag-video call ako sa'yo para sabay tayo kumain. Kung okay lang din, sabay na rin tayo mag-aral. What do you think? I think kailangan mo nang umuwi. Sabay tayo, huwag mo munang kakainin nga, magtatampo ko. Babush! Rave. May I take your order, ma'am? Mamaya na lang po, may inaantay pa kasi ako eh. Okay po. Thank you. Mal! Rave, hinaan mo nga yung boses mo, nasa restaurant tayo. Bakit ba? Excited ako makita ka eh. Ikaw ba, na-excite ka? Hindi. Tigas mo pa rin talaga, Esther, no? At ang OA mo pa rin talaga. Sige, pagbibigyan kita ngayon, Esther. Pero anyway, kaya medyo na-late ako. Kasi muntik na ako mabangga ng sasakyan. Walang Diyon na yan. Ano? Ayos ka lang ba? Oo naman. Sabi ko kasi marami pa akong pangarap kasama ka. Lapitin ka talaga ng mga disgrasya, no? Alam mo, konti na lang, hindi na kita papayagan mag-drive at saka mag-commit mag-isa. Speaking of disgrasya, naalala mo yung munti ka na mabangga 6 years ago? Ganon na ganon yung feeling ko every time na may kinukwento ka na ganyan. Naalala ko yun, naiyak ka pa nga sa kabi. Bakit ka umiiyak? Akala ko, akala ko nabunggo. Alam mo ba, yun yung time na na-realize ko na gustong-gusto na talaga kita. Like, what if nabangga ka talaga? Eh di napahiga na ako nun. Sayang, sana tinuloy mo na tapos doon ka na natulog. Alam mo, mahal, wala ka pa rin kupas. Ang corny-corny mo pa rin mag-joke. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-enroll ka na sa club ko. Club? The Anti-Kakornihan Club. O saan ka pupunta? Sa CR, sama ka. Pwede? Manahimik ka nga dyan. Love you, Esther. Oo na, I love you too. Kilig. Pang ilan na yan? Pang-anim na. Hindi mo pa rin alam kung sino naglalagay? Hindi ko mo tsempohan eh. Tinry ko pumasok na maaga pero nakapatong na agad yung flower sa desk ko. Kaka-intriga naman, kainis. Sana all. Chad? Oh, Ikaw ba nag-iiwan ng mga flowers sa desk ko? natanggi ko yung desk mo. Nalaglag to bulaklak kaya pinulot ko. Awe. Tunog dismayado ka yata. Ine-expect mo ba ako naglalapag ng mga basurang bulaklak dyan sa desk mo? Basura? Oo, bakit? Hindi lang yan yung basura. Pati yung nagbibigay, basura rin. Di ka man lang mabigyan ng totoong bulaklak. Bitter ka lang siguro. Hindi ako bitter. Bitter ka, Chad. Bakit ako magiging bitter ako nakapag-break sa'yo? Visit? Bakit ba ako nakikipag-usap sa'yo? Bakit nga nakipag-break ka sa akin? Girl, walang iniwan na bulaklak sa desk mo ngayon. Bakit kaya? Obligado ba yung taong yun na mag-iwan? Oo, hindi man lang pinaabot sa Valentine's. Ay, nabitin kilig ko.
Olivia, pupunta kaming mall. Sama ka? No, may pupuntahan ako eh. Sino kaya yan? Tao po. Tao po. Ano ba yun? Chad, ginagawa mo rito. Absent ka kasi. O ano naman sa'yo? Ngayon ka lang umabsent so I got worried. Ay, mas ka na. Well, hindi ako aalis hanggat hindi mo inaaman na ikaw talaga yung naglalapag ng mga bulaklak sa desk ko. Nagsasabi mo dyan. Bakit ka may hawak na bulaklak na katulad nyo sa akin? Anak ng gatas naman. Easy. Oo na. Sa akin galing yung mga yun. Okay na. Umalis ka na. Mahal mo pa rin ba ako? Anong klaseng tanong yan? Chad naman ni, kailangan ko malaman. Kailan ba ako tumigil na mahalin ka? Uy, bakit ka nakapag-break sa akin kung ganon? Tinawag mo pang basura yung mga handmade flowers pero ikaw rin pala yung gumawa nun. Di kita maintindihan. Baka tawanan mo ako eh. Nung Christmas, may nagpadala sa'yo ng 24 roses, di ba? Hindi ko tinanggap yun, sinauli ko yun. Alam ko, sinoli mo naman yun pero insecure ako eh. Pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Kaya yun, pagkatapos ko makipag-break sa'yo, nagalit ako sa sarili ko. Bang iniisip ko nung time na yun. Tapos napagdesisyonan ko na mag-part-time sa isang fast food chain para kapag nagbalikan na tayo, may mabibigay na ako sa'yo. Tapos bumili ako ng materials pang crochet kasi yun yung kasya sa budget ko eh. Kaya pasensya na kung you're more than enough, Chad. You, your efforts, your love are more than enough. Kaya instead of breaking up with me, tell me more about what you feel. Hindi naman ako mapapagod na bigyan ka ng assurance eh. Sorry. For what? Sa pagiging rude ko sa'yo for more than 1 month. Wala yun. Oh. Dala mo palagi yan? Aba, oo naman. 9 na flowers ko. Thank you. Will you go out with me this Valentine's, Olivia? Huh? 9 words yun, kaya 9 flowers binigay ko sa'yo. Bakit sa Valentine's pa? Alam mo naman sa araw ng mga patay. Ano yun? Para patay na patay ako sa'yo. Visit ka. Sa Valentine's Day dapat ako makipagbalikan sa'yo kaso nabuking mo na ako eh. Kaya magdadate na lang tayo. Tayo na ba ulit? Oo! Hindi pa ba? Siyempre, tayo na ulit. Ako tos nga isa. Kiss muna.